ni Senate President Sherwin Gatchalian ang panukalang bawalan sa paggamit ng social media ang batang wala pang 16 years old. Kasunod ito ng madugong pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante habang 20 iba pa ang sugatan. Ayon kay Gatchalian, layo ng Social Media Safety for Children Act na higpitan ang access ng mga minor de edad sa social media platforms. Paliwanag dito, ang labis na paggamit ng social media ng kabataan ay nagiging banta upang malantad sila sa online sexual abuse, marahas na pag-uugali at nakakaapekto ito sa kanilang mental health. Nagpahayag din si Gatchalian sa pagkabahala ng mga ulat na lulong ang 14 years old na suspect sa Tacloban school shooting sa online game na Gorebox. Nananawagan din ang mga magulang na gabayan nananawagan din siya sa mga magulang na gabayan ng inyong mga anak upang maitanim sa kanila ang tamang pagpapahalaga at disiplina. Radyo natin nationwide kasama ni Faith Salaver Clamor. Huwebes, June 25, 2026. Sa ulo ng ating mga balita ngayong araw, 15 years old na suspect sa Tacloban school shooting kinasuhan ng murder. Isa pang 14 years old na shooter isa sa ilalim sa intervention program. LGUs makakatanggap ng 1.32 trillion share sa tax sa 2027. Dating Pangulong Duterte pinapaharap ng ICC sa status conference sa September 7. Senator Cheese, itinangging siya na ang penal na tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Kaso ng leptospirosis sa bansa, tumaas ng 6% ngayong taon. Ateneo student athlete Rene Baterbonia, inihatid na sa kanyang huling hantungan sa Agusan del Sur. Grade 9 student pinagsasaksak ng kapwa estudyante sa Negros Occidental. Radyo natin nationwide. Patong-patong na kasong kriminal ang inihain ng pulisya laban sa 15 years old na suspect sa Tacloban school shooting. Kinasuhan ng suspect ng 3 counts ng murder, 3 counts din ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injury sa Tacloban City Prosecutor's Office. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annalisa Armeza, tagapagsalita ng Police Regional Office 8, ang 15 years old na suspect lamang ay sinama sa reklamo dahil siya lamang ang natukoy ng mga otoridad na kumilos ng may discernment o sapat na pag-unawa sa kanyang nagawang krimen. Samantala, hindi naman anya kinasuhan ng isa pang shooter na 14 years old dahil saklaw ito ng probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act, ngunit isa sa ilalim siya sa intervention program ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Sa ngayon ay parehong nasa kustodiya ng CSWDO ang dalawa habang nagpapatuloy pa ang mga kakulangan o kaukulang legal at rehabilitasyong proseso. Makukulong ba ako? Yan ang tanong ng 15 years old na suspect sa mga umarestong otoridad matapos ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Fire Officer 2nd Ludwig Susa, isa sa mga tumulong sa pagdakip sa suspect, nagtanong umano ito na makukulong ba ako habang hawak ng mga sibilyan. Kwento ni Zosa na napadaan siya sa paaralan nang makita ang mga nag-iiyakang mag-aaral na tumatakas mula sa lugar habang isang bata ang nagturo sa kanya kung sino ang pinanghihinalaang bumabaril. Sinabi niya na hinalo ng suspek ang sarili sa mga naglalabasang estudyante kaya hinintay niya munang makatalikod ito bago tuluyang dakpin. Dahil dito muling uminit ang panawagang suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act. Gayunman, nagsampa na ang mga otoridad ng kasong murder at frustrated murder laban sa 15 years old matapos matukoy na kumilos ito ng may discernment sa pamamaril. May partikular na target ang 2 minor de edad na suspect sa Tacloban school shooting. Ayon kay Police Colonel Annalisa Armeza, Public Information Chief ng Police Regional Office 8, hindi agad nagpaputok ng baril ang mga suspect nang makapasok na sila sa campus ng San Jose National High School. Lumabas sa investigasyon na sinubukan muna ng dalawa na hanapin ang kanilang target, ngunit nang mabigo ay dito na sila nagsimulang magpaulan ng bala sa mga dinadaanan nilang silid-aralan.
Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng naturang target at kung may kinalaman ito sa anggulo ng bullying na isa sa mga tinitignan ng pulisya. 2 sa 15 sugatan sa nangyaring pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City ang nasa kritikal na kondisyon. Kinilala ang mga biktimang patuloy na lumalaban sa kanilang buhay na sina Joan Viñas, grade 10 student na tinamaan ng bala sa ulo, habang isa pa si Nathan Candelario, grade 9 na nagtamo ng bala sa tiyan at nagkaroon ng 3 butas sa bituka. Patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga pamilya na nasawi at nasugatan sa pag-atake ng 2 grade 9 student upang panagutin sila sa pangyayari. Kinukonsidera ng Department, POG, Interior and Local Government na kasuhan rin ang mga magulang at guardian ng 2 grade 9 students na namarami o namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dapat ding madagot ang tiyahin at magulang ng mga suspect dahil sa kapabayaan. Yan ay matapos na magkaroon ng assessment ang mga suspect sa baril or access ang mga suspect sa baril na ginamit sa pag-atake ng kanilang mga kaklase. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan na kung ano ang kasong pwedeng maisampa sa mga magulang at guardian ng suspect dahil sa pamamaril. Mananatiling nakaban ang sandbox video game na Gorex Box hanggat hindi pinag-iigting ng developer ang safety measures nito para sa mga player. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Undersecretary Renato Paraiso, wala pa silang natatanggap na tugon mula sa Gorebox or Gorybox developer na may F2F games matapos itong iban ng pamahalaan. Giit ni Paraiso, ang Gorebox ay isang lubhang mapanganib at extremely visual na shooter game na walang safety mechanism at age verification dahil kaya itong ma-download ng madalian ng mga bata. Dagdag pa ng opisyal ang naturang laro ang posibleng isa sa mga salik na nakaapekto sa pag-uugali ng mga menor de edad na suspect sa Tacloban shooting, lalo't na pag-alamang isa sa kanila ay adik sa paglalaro nito. Hindi lamang anya ito nakaka-impluwensya sa suspect, kundi posible din ito ang nag-iensayo para maging bayolente bago gawin ang pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante. Susuriin ng pamahalaan ng umiiral na polisiya sa seguridad ng mga paaralan matapos ang naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ambush interview ng Campo Crame, sinabi ng Interior Secretary John Vic Remulla na kailangang pag-aralang mabuti ang security policy gaya ng pagkapkap o inspeksyon ng mga bag ng mga mag-aaral na hindi ginagawa kahit ng mga guro. Kaugnay nito, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na pinag-iigting pa ng mga presensya ng mga pulis sa paligid ng mga paaralan. Bagamat bawal silang pumasok sa itinuturing na zones of peace, binigyang diin ni Nartates na maaari namang lumahok ang PNP sa ilang aktibidad tulad ng flag raising ceremony na inaasahang nakakapagpataas ng deterrence o maagapan ang posibleng krimen. So, tutulong tayo dyan, no? Tutulong tayo in the security of the schools, in coordination with the schools. Pero hindi namin sinasabing may kasalanan dito ang mga teacher. Kahit ang teacher naman hindi nagkakapkape sa mga estudyante. But we have to review our policies kung ano talaga, kung may bullying, dapat ma-address yung other root causes of the problem na nga ma-address natin. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, bumuo ng task force ng pamahalaang lokal ng Maynila para maiwasan ang anumang karahasan sa mga paaralan at pampublikong lugar sa lungsod. Ito ay sa bisa ng Executive Order No. 29, Series of 2026 o ang Manila School Safety Initiative na inilabas ni Manila Mayor Isko Moreno kahapon. Sa ilalim nito, binuo ng Manila School and Community Safety Task Force para magsilbing coordinating body ng Maynila para sa violence prevention, school safety
safety at emergency preparedness. Paiirali ng mga naturang task force ang prevention first approach gaya ng pag-alis ng mga illegal na baril at iba pang banta, agarang pag-aksyon sa mga lehitimong warning sign ng karahasan at paghahanda ng bawat paaralan at komunidad para sa emergency response. Pamumunuan ito ng alkalde o ng city administrator habang miyembro naman ang Manila Police District Director, School Divisions Office of Manila, heads ng mga Manila Department of Social Welfare, Manila Health Department at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. Aabot na sa 1.19 trilyon ang ilalaang National Tax Allotments o NTA para sa mga pamahalaang lokal sa taong 2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.31 billion kaysa sa alokasyon ngayong taon. Ito rin anya ang inaasang isa sa mga largest spending item na binabalangkas ng panukalang pambansang pondo. Giit ni Recto, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang karapatan ng mga mamamayan na maramdaman ang binabayaran nilang buwis sa pamamagitan ng magaganda at makabuluhang proyekto at serbisyo. Ang NTA ay tumutukoy sa share na natatanggap ng mga LGUs mula sa National Tax Collections at kunikwenta batay sa koleksyon na nalikom 3 taon bago ang kasulukuyang fiscal year alinsunod sa batas. Umaasa ang International Criminal Court na personal nang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference kaugnay ng kanyang kaso sa September 7. Ayon kay Presiding Judge Joan Corner, pinayagan ni Duterte o si Duterte na hindi sumipot sa mga naunang status conference dahil mabilis at maikli lang naman ang naturang pagdinig. Gayunpaman, inaasahan niya ang pagharap ng dating Pangulo sa nakatakdang hearing sa September dahil critical na yugto ito para sa nalalapit niyang trial sa November. Bagamat walang kumpirmasyon, sinabi naman ng lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes na batid ng kanyang kliyente na inihintay ng ICC ang kanyang pagdalo sa nasabing petsa. Una nang idinakda ng trial chamber ang tentative schedule para sa mga karagdagang pang status conference sa July 14, September 7, October 13 at November 17 at November 2. Itinanggi ni Senator Francis Escudero ang mga ulat na siya umano ang napipisil na magiging presiding officer ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast, sinabi ni Escudero na pawang haka-haka lamang ang kumakalat na impormasyon at wala pang pinal na desisyon hinggil sa naturang usapan. Ayon sa senador, nag-ugat ang espekulasyon dahil sa kabila ng 5 abogado sa Senado o kabilang siya umano sa 5 abogado sa Senado na itinuturing na may kakayahang mamuno sa isang impeachment trial. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may pagkakaisa sa hanay ng majority bloc upang suportahan si Escudero bilang presiding officer dahil sa kanyang karanasan at legal na kaalaman.